9:00 na ng gabi. Habang patapos na ang araw para sa mga residente ng barangay Poblasyon sa munisipyo ng Cortez, nagsisimula pa lang sila Robert at si Jesse, mga ranger ng Bantay Dagat, sa kanilang pagpatrolya. Dala ang maliit na ilaw at sakay ang pump boat, tatawirin nila Robert ang madilim na dagat para makarating sa kanilang destinasyon, ang isa sa 6 na watchtower na tinayo sa mga baybayin ng Cortez. Sa ibabaw ng konkretong watchtower, sila Robert at kanyang mga kapwang rangers ay magsisilbing tagabantay at tagapagtanggol ng mga marine sanctuary sa bayan ng Cortez. Ang Cortez ay isang municipality sa probinsya ng Surigao del Sur na matatagpuan sa may hilagang silangang parte ng Mindanao. Meron tong malawak na coastline sa may silangang parte kaharap ng Philippine Sea, kung saan nakatira at dumadami ang mga isda at iba pang mga yamang dagat. Dahil dito, ang pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente ng Cortez. Para mapangalagaan ang mga palaisdaan dito, nag-establish ang local government ng mga marine sanctuary o mga area sa karagatan na nakalaan para maprotektahan ang local habitat at species sa pagbabawal ng paghuli at pangingisda dito. Ang mga marine sanctuary na ito ay in-establish sa mga barangay ng Balibadon, Kapandan, Mabahin, Poblasyon, Tigaw, Uba at sa barangay Tag-Anongan. At ito ay masugid na pinapangalagaan ng mga ranger ng Bantay Dagat. The municipal sanctuaries has been created to preserve the habitat of our fishes, because Cortez is the principal source of first-class fishes in the province of Surigao del Sur. It is designed so as not to destroy the coral. So almost all coastal barangays has sanctuaries. That's why we requested DA through PRDP to install a much better watchtowers to be used by our Bantay Dagat. Kaya para easier sa ila ang area of visibility would be much better than the usual temporary or light material na sanctuaries, which is not really that useful to them in terms of visibility. Ang importansya gid aning pag-declare namo sa marine sanctuary diri sa Municipality of Cortez, kini nagahatag gid niya siya og kining dugang protekta sa tong kinayahan ug nagapagpadaghan pod kini sa amoang fish stocks or volume sa among resources. Una na diha is ang amuang isda na may diri ginatawag core zone nga area, bawal na gid tanan mga fishing activities. Pag musod sa sanctuary, which is illegal na siya diretso kay ginabawal na sa mga municipal ordinance. Then isa pa, dili lang sa sanctuary among focus, kutob sa mga illegal fishing activities diri sa Municipality of Cortez, amo ginang ginadakop. Example na kanang double net, triple net, o kanang ginatawag nga mga baling. Ang construction of 6-unit watchtower infrastructure sub-project ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project ay na-turn over sa bayan ng Cortez noong February 2023. Layunin ng 16.5 million pesos na infrastructure sub-project na matulungan ang pag-alaga at pagprotekta sa marine sanctuaries ng Cortez sa pamamagitan ng pagbigay ng mas maayos na housing sa mga Bantay Dagat Rangers na nagpapatrolya sa mga karagatan dito. Dagdag benepisyo din ang nabibigay na ilaw ng mga watchtower para sa mga naglalayag tuwing gabi sa 6 na barangay kung saan sila nakatayo. Bahin po aning watchtower, nagpasalamat po ni sa PRDP sa pagkuhan ani nga project tungod kay dili lang kung mananagat, apil na puntang sa tanan nga nagbisita diri sa Cortez. Pero unahon ako kini sa panagat, dako kini katabang example kini mga mananagat nga matug lawod. Pag nay moabot nga unos, nang gusto sila mouli,
So katong wala pa ning PRDP nga project kani sa watchtower, maglisod sila uli labi na gulay mga GPS. Pero karon tungod aning na may kuan na mo, ug tagagabi na musiga. So dali na lang nila tuoron nga kini day nga area nga among padulungan Cortes day ni. Dako kayong kalahian nga naan ng watchtower. Kaya sa una, maglisod mi og lantaw sa unahan, kini pangdaan nga tower. Nya karon nga naa ang bagong nga watchtower, murag sayon ra namo tanawon kay habog man gud siya sir. Nya naapod siya yung mga suga. Dili para sa una nga wala nang mga suga nga mga dagko. Karon naa may mga suga nga dagko na. Una siya nga dali ra namo sila ma-trace up ug sila dapit. Ang positive impact aning Marine Sanctuary na diri sa Cortes, naghatag kini siya og panginabuhian sa katawhan. Then ang uban pod niya nakadepende sa panagat, nakapaeskwela pod sa ilang mga anak. Og isa pa, nakakonekta kini bali kung kanang ginatawag namo kining rule of ecology, which is everything is connected to everything else. So pag nindot ang padagan sa isa ka kinaiyahan, nindot pod ang mahatag ini sa katawhan. So mo nang among gina-aim guide or gusto namo kabuoton. Kinahanglan bantayan gyud kay ug di nato bantayan, mahurot man pud ang isda. Wala naman pud tay makuha sa sunod nga mga katuigan o ato silang pasagdan. Mo nang importante ang santuary pod sa moa. Usually during meetings na with fisher folks, ako yung ingna na these sanctuaries are not only for you. Now, that would be for the future generations. So kung maalagaan na nato, ma-assure yun nato ang continuous supply sa isda sa atong lungsod. Cortes is really blessed nga daghang yun og isda sa ato. In fact, we do regular coastal cleanup and gi-encourage gyud namo ang mga tao to support our thrust of preserving the natural habitat of our fishes in the municipality. Ang ako lang na unta pangalagaan gyud nato ang atong kinaiyahan labi na sa dagat kay maoro gyud na among bahandi sa Cortes ang among dagat. I hope we will be united in the effort to preserve the natural habitat of our fishes. Pinaagi ani nga atong mga watchtowers matabangan unta ta nga ma-enhance ni nga pagbantay. Ang pinaka the best yun nga kuan parte sa kinaiyahan. So dapat yun ato ang ampingan para dili kita niini silutan. Ampingan nato para dili kita silutan kay tanan niya dili na to mampingan mobalik ra gyapon sa tuwa